Hello po. Magandang araw sa inyo. Happy Sunday. Ito po tayo, ang inyong lingkod, Isko Moreno. Nagsusurprise Rubing. At linggo ngayon, sakit sa katawan. Sakit, grabe, nakakapagod. Ikot tayo, gusto natin makita o matesting ang pamahalaang lungsod ng Maynila. Ang aming mga kasapi sa pamahalaan at ang kapulisyahan, kung may gobyerno ba sa lungsod ng Maynila kapag kalinggo, at kung ang taong bayan ba bagamat linggo ay sumusunod sa mga alituntuning pinatutupad, o kung nakikiisa ba ang tao kahit linggo, at meron bang kaayusan kapag linggo, no? Testingin natin. Huwag kayong maingay, secret lang natin to. Titingnan natin kung kami ba sa lokal ng pamahalaan ay kahit papaano kapag linggo naisasakatuparan pa rin ang pagsasayos. Well, tayo ngayon, as you can see, yan, nakita nyo yung debris. Yun, yung mga tambak-tambak na yun. Yan. O, basura. O, yan, O, yan. Tatawagan natin ng atensyon ng itong gumagawa ng Skyway. Itong mga debris nila, ba't hindi nila hinahakot? Obligasyon yan ng kontraktor nila. Welcome naman sila dito. Wala naman tayong problema. Kailangan lang nila isaayos, ilagay sa lugar. Hindi na talaga uso ngayon yung mga maglalagay ka na lang sa City Hall. Bahala na City Hall, maglilinis. Pero hindi po. Lilinisin namin kung ano yung obligasyon namin. Pero yung obligasyon naman nila bilang negosyante ay kailangan nilang tupdin. Wakali. Kaliwa tayo dyan. Steady lang. Parang pasyal-pasyal na sa Luneta. Okay, masyadong ayun, sino yung mga tolongges na yun? Tingnan mo, ayun mga Solving Boy, Police, kanto ng Quirino. Ayun. Isa, dalawa, tatlo, apat. Ano ba yan? Tingnan nyo nga, sige, let's go. Take note mo. Yung nirereklamo sa atin ng mga netizen na yung mga humihilata dyan sa Avenida Rizal, Top Avenue ng mga bata na Solving Boy. Ayan, tingnan natin. Tingnan mo kung anong presinto yun para Throwback serye tayo for today's video. Ay ipapakita natin kung gaano ba visible ang isang Isko Moreno Dumagoso sa kanyang pamumuno anong panahon siya ay naging mayor dyan sa lungsod ng Maynila. So mapapansin nyo dito, start to ng July 7, 2019. So ibig sabihin parang 1 week pa lang siyang nakakaupo dyan sa lungsod ng Maynila. So ito, take note guys, it's a Sunday. So na-supposed to be na dapat si Isko Moreno or tayo pag Sunday is it's a family day or pahinga natin or rest day, di ba? Pero itong isang mayor dyan sa inyong lungsod, noong panahon, noong 2019, ay isa talagang masasabi natin nagtatrabaho kahit linggo. So pinaparamdam niya dito sa mga kababayan ninyo dyan sa lungsod ng Maynila na may gobyerno kayong malalapitan 24/7. Malalaman natin ito kung bang mga PCP commander
at saka precinct commander kung nagro-robing ba sila. Oo. Ayan, kita ninyo. Sabi sa inyo eh. Sabi nga ni Kuya Germs, walang tulugan. Naangka mo sa top. Piyait-piyait lang ang driving. Parang pasyal lang sa Luneta dating natin. Kumbaga, kasi pag sada tayo mabilis, hindi natin makikita yung small things. Yung small things na yan, dumarami. May mga naglilinis dito ayan, teka. Anyway, lumagpas na. Ayun, nakita nyo yung... Sige, diretso. Naangka lang sa Avenida, Top Avenue. Anyway, going back sa inyo, maraming salamat sa mga pinahatid ninyong suporta sa ginagawa ng pamahalang lungsod. Alam po ninyo mga kababayan mahirap po ito. Pero I'm happy don't get me wrong. Hindi to. Ayan, teka. Ayan, take note mo yun. Tanto ng San Marcelino, corner Quirino. Take note mo yun. Dump. Debris. Ayan pa isa. Leon Ginto. At saka Quirino. Ayan. Hindi, naglilinis siya mga yan. Kasi, o nga pala, maraming salamat sa DPWH. Kanan. Dire-diretso lang. Surprisein natin yung illegal terminal kung bumalik sila. Doon sa post office. Naalala mo yung tinanggal nating illegal terminal doon. Tingnan natin kung babalik. Wow, ang sarap ng Avenida. Ang plastic ko naman kapag sinabi kong araw-araw ganito. Stoplight. Steady lang. Ano kayo? Hindi naman kayo presidente Steady lang. Go sila. Presidente ba kayo? Steady lang. Lalo tayong obvious. Tayo. Okay talaga. Anyway, may susupresahin kaming illegal terminal na tinanggal namin about 4 days ago sa Loton. Famous Loton. Doon, diretso nyo tayo sa sa sinasabi ko. Sige. Tingnan ninyo yeah. Medyo nalisan ng DPWH. Nga pala, going back. Thank you DPWH yung pinakiusap ko sa inyo nung isang araw, yung sa Avenida, yung sa Top Avenue. Ito terminal. Tingnan mo nagte-terminal. Ayan mga bus driver. Kala nyo linggo ngayon, wala ayan tingnan niyo kung di kayo nagte-terminal. Tapat ng PCU. Tapos magagalit kayo sa amin. Pagka hinuli namin kayo. Isusumbong nyo sa may-ari ng bus na hinuli namin kayo kasi mahigpit kami. Ayan, ang mga may-ari ng bus. Ayan Ayan. Naka-hazard pa. May basura pa sa kanto. Mukhang may sunog. May natanggap akong text may sunog sa 310. Ayan, narinig yung mga bombero. Sa lahat ng mga volunteers, please help us sa ating mga, of course, by this time, I would assume, Temogo na, ayaw pa umalis. Tingnan nyo mga kababayan. Ito ang mga bus company, EPJ, Transit.
Tingnan nyo, go ha. Ayan o, go. Go, di ba? Ayaw mabante. Tapos huhulihin namin ho yan. No? Hulihin namin, tingnan ninyo. Ayan o, tingnan nyo, hindi umabante. Ayan o, green o. Di ba? Huhulihin namin. Di ba? Pag huli namin, siyempre, ang dating ng gobyerno, mahigpit. Mostly kasi kapag pag Sunday, marami talaga mga pasaway sa lansangan kasi iniisip nila walang huli kasi nga walang gobyerno pag Sabado at Linggo. Kaya nga yung mga yung mga katulad ng mga nananamantala sa lansangan is binibigyan nila ng pagkakataon yung sarili nila na akala nila na hindi sila makikita dahil nga akala nila walang gobyerno o tulog ang gobyerno pag walang pasok. So doon sila nagkamali dahil nga kay Isko Moreno Dumagoso nung siya ay naging mayor dyan. Walang kawala kahit Sabado, Linggo, ramdam nyo ang gobyerno sa Maynila. Napaka tapang naman itong pamahalaan na ito. Kaya lang, kita ninyo, wala naman ho. Sabihin, maigpit tayo. Dahil ako talaga, naalala nyo yung ginawa kong bus stop nung araw. No? Sige, bibigyan ko rin kayo ng panahon ulit. Isa-isa lang. Magpiesta kayo ngayon. Baka kala nyo hindi na wala kayo sa radar namin. Hindi ho. Inuuna ko lang ho na buksan muna ang kalye. Para wag nyo sasabihin sa amin, kayo mismong mga sa lokal na pamahalaan, mga walang ginagawa. Kasi kaya sila nagkaka-traffic kasi ang daming nakabalandra sa kalye. Yan. Re-responde. Ayan nyo lang. Ngayon, mga jeepney driver, bus driver, jeepney driver, wag na ho kayo nagka-cutting trip. Kahapon may nahuli na naman kami. Pag kami ho nag-announce, hindi joke. At pag ako sinabi ko na, ibig sabihin may basihan naman ho yun. Hindi naman ho yun mga kapri-kapricho lang. So, sa amin, sana seryosohin nyo naman. Nakabalandra pa. Talagang linggo kasi. Ang linis na. May konti lang basura. Pero wala na hong mga marami salamat DPS. Nalinis na tong kanto ng UN ba? Okay hindi naman kaya baka linggo lang. Yeah. Anyway. So, mga jeepney driver, tigilan nyo na yung cutting trip. Kala ko ba gusto nyo maghanap buhay? Kaya kayo binigyan ng prangkisa ng estado o hindi karapatan, pribilehyo maghanap buhay para paglingkuran ng bayan. Public utility vehicle Hindi para sa bayan yun. Yung bayad ng taong bayan kompleto. Yung hatid nyo putol. Pwede ba yun? Dati kasi talaga yung nangyayari dyan sa lungsod ng Maynila, nagkakaroon ng cutting trip kasi nga dyan sa bandang Divisoria is talagang wala na pong nadadaanan dahil nga po is punong-puno ng mga vendors. Siyempre, kapag ang nasa lansangan ng mga vendors, siyempre nasa lansangan din yung mga mamimili. So it means, dyan sa area ng Divisoria is wala na talagang chances na makadaan yung mga public vehicles. Kaya nga nung pagkaupo dyan ni Yorme Isko is inuna niyang linisin ang Divisoria. Kaya nga sinasabi niya na parang wala nang rason para magkaroon pa ulit ng cutting trip. Kasi nga visible na or possible na makadaan yung mga jeepney dyan, especially mga galing ng QC to Divisoria, di ba, Pasig to Divisoria, mga Baclaran to Divisoria. So lahat yan is accessible na. So walang reason para magkaroon ng cutting trip dahil nga
yung kalsada is naibalik na sa mga tao at sa mga public vehicles. Makatwiran ba yun? Kayo nga, sige nga. Kung anak nyo ikating trip ko, ako driver. Nanay ninyo, lola ninyo ikating trip ko. Paglakarin ko ng 1 kilometro pa. Hindi ba sasama ang loob nyo? Maaaring walang pumansin sa inyo sa loob ng kalahating dekada. Pero hindi na po ngayon. Ay, nako. Grabe, gobyerno, no? Mga jeepney driver, nakakadalawa na kami sa 1 linggo. Pakiusap naman. Actually, pinakikiusap namin. Obligasyon yun eh. Hindi namin yan what do you call this? Trabaho eh. Obligasyon yun na yan. Bilang jeepney driver. Okay, tamo itong isang to. Le-left turn. BO 1274. Magle-left turn, no left turn. Kaya kaya naalala nyo yung panawagan ko. Hindi ko po kakayanin mag-isa. Totoo po, paniwala ko kayo. Kahit 10,000 pa kami sa City Hall. Ang kailangan ko po si Avengers. Yun, mga superpower. Yun. Kailangan no talaga partisipasyon ng taong bayan, ng bawat tao. Ito na po tayo. Bisikleta pa more. Sige. Bisikleta ang kailangan para sa kamatayan. Yan. Tingnan ninyo. Major highway. Pag-araw talaga ng Sunday, ang dami nyo talaga makikita mga pasaway sa lansangan. Yung tipo alam naman na bawal ang bicycle, especially yung mga nagbabike sa gitna ng lansangan at makakasabayan mo yung mga malalaking sasakyan dyan, is talagang nasa bingit ka ng kamatayan. Dahil nga Sunday, maluwag ang lansangan, pero hindi nila alam, hindi nila alintana na mas malapitin sila sa disgrasya dahil nga yung mga since walang traffic, maluwag ang kalsada, diyan mas mabibilis ang mga malalaking sasakyan. Kaya yung mga nagbabicycle diyan ay wala talagang kalaban-laban kapag kayo nahagip ng sasakyan. Kayo rin ay naglalagay sa alanganin ninyo. Tawid pa mo. Tawid pa, walang tawiran diyan. Sige. Ninyo yung tinitipid nyo ng konting kalye. Ito po, ayan. Yan naman, at least fair lang tayo. Sabi naman namin sa inyo, magiging transparent. Wala na nga po pala, anyway. Wala na po yung basura. Yun, malinis na. Naka 20 trucks kami. Kanan mo dyan, kanan mo. Yun. Tingnan natin. Sige. Na magkagulatan. Ayun, 1, 2, 3, 4. Ayun, tumakbo na. Kasi nagwangwang kayo eh. Express. May 2. Ito po yung pinakamalaking illegal terminal area. Ito po yan. Yung magbabasketball na yan. Yan po yung pinakamalaking illegal terminal. Ayun. Dito sa Loton. Sige. Punta, ayan. Sawatain nyo na. Ayan, sinita na ng pulis natin. Ano nyo lang, pagsabihan nyo na lang, baka kulang pa sila sa impormasyon. Ayan. Wakali ka. Tawagin mo. Kalabitin mo lang dito. Pogi. Ay, Mayor. Kamusta ba? Sir, Kamusta ka? ko lang po kasi, sir. Sige. Sir, pasensya, Mayor. Pero bawal na terminal dito, di ba? Opo, sir. Sigurado ka? Opo, Alam mo na? Opo, sir, Mayor. Pwede kayo maghanap buhay, walang problema. Opo, Mayor. Pasensya na kayo, kailangan namin Opo, sa Mayor. ayos. Naiintindihan ko po, Mayor. Pero sabihan mo na tropa na Opo, sir. wala na, bago-bago na ngayon. Opo, pasensya. Sige, ingat ka, hindi kita huliin ngayon. Opo, Mayor. Pasensya na talaga.
Oh. Kaya hindi ko na po kasi kinausap ko na yung tricycle driver ng kaibigan ko. Approve. Basta ngayon, laway-laway ha. Opo, sir. Susunod yan, ticket-ticket na. Oh. Oh, isa ka pa. Sir, ay. Bawal na terminal dito. Ha? Ay, alam niya naman, di ba? Nantok lang ko, sir. Ay, oh, sige. Log to log. Wag dito. Net may ang gobyerno rito. Kasi illegal. Alam mo yun, di ba illegal terminal to? Oh, alam daw nila. Oh, sabi sa inyo eh. Sige, pahinga na. Oh, sabi sa inyo eh. Linis oh. Tingnan mo. Nakikita nyo na yan. Yan, tingnan nyo. Oh, napaglalaruan ng tao. Yun, nakita nyo mga tao, nakakapamasyal na. Nag-uupo na sa upuan. Kamo dyan sa ano? Jones Bridge. Nang kamo dyan. Palo-palo muna sa puwet. Saway-saway muna. Ala, sige. Note nyo yan ha, sinasampa yung ano, sinasampa yung ating ano, talagang baliwala barikada eh, no? O, sinasampa. Ewan po kung paano nakasampa. Tanong mo sa lolo mo. Ang taas ng gutter. May kaya nga may gutter. Kaya nga may gutter eh. Ibig sabihin, pinaghihiwalay ang tao at ang bihikulo. Hindi eh. Ay, kaganda ng Maynila. Tingnan Manila. Yan o, isang sa pinakaganda nila, yung ilog namin. Ay, may awa ang Diyos. May awa ang Diyos. Dito sa Secret. Diretso. Malalaman kung taga Maynila kayo, alam nyo kung saan kami papunta. Susubukin natin kung talaga bang basta wag kayo maingay. Para sa inyo lang to. Charot. Sige. O yan. O, buti naman, umayos na parking. Yan, ganyan lang. Walang double park. Hindi naka-double parking. Tingnan niyo, pag hindi naka-double parking. Tayo, meron din naman sa kabila, side, left and right. Di ko ba? May natira pa kaming 3 kalye. Yung mga beep. Oy, wala na Ito nga pala ha. Legal structure kay Roman Ongpin. Ayan, Roman Ongpin. Tingnan po ninyo. Nakikita nyo na ng maliwanag yung ating heritage. Wakali. Yan. Maliwanag na. Maaliwalas na. Nakikita na po siya. May siguro for almost 10 years. Bakit may parking? Kalye yun eh. Yung kanto. Diretso. Sige, take note mo, Jerry. Palibasa, inalis ko towing. Naabuso naman. Sige. Wag naman yung kanto. Nakita nyo naman kanina, pinakita ko sa inyo. Pinayagan ko yung parking doon sa kaliwat kanan. Pero yung mga kanto, saka mga estatwa, ang estatwa pamana, heritage yan. Yan o nagbibigay ng paalala sa mga kabataan na ginawa ng mga tao noong nagdaan na maaaring tularan at maging ehemplo. At tingnan natin kung magkakating trip to ha. Sige. Yan, nasa harapan nyo, Baclaran Divisoria. Yan, puro Baclaran. Sabihin, huwag sawayin. Titingnan natin. Okay, mananaway. Sundan mo yung jeep. Kasi doon din tayo pupunta. Kung pupunta din sa linya niya. Sundan mo yung jeep. Tingnan natin kung magkakating trip. Sige. Bait palakpakan. Yan po ang biyahe nila ng Baclaran Divisoria. Sige. Bait Kahit wala nagbabantay tingnan niyo po ang bagong Juan Luna. Nadadaanan na. Ang dami lang basura pare dami lang basura. May nakikita ko sa kaliwat kanan. Ganyan na po kaluwag ang Juan Luna ngayon. Linggo. Bagay linggo. Pero dito kasi 24/7 to
Ganyan po. Ayan, ang Juan Luna. Alam niyo na kung saan kami papunta. Ayan mga ano. Sige, ano lang tayo. Kaya may basura. Ha? Tingnan mo, Jerry. Philippine Warehouse. Sige. Ito po. Ito po ang Juan Luna ngayon na halos kahit tao hindi nakakadaan ng araw. Tingnan po ninyo mga kababayan. Pinapayagan naman natin sila, di ba? Hindi naman natin para alisin. Kumbaga tayo, pwede tayo maghanap buhay, pero wala tayong piniperwisyo ng kapwa natin. Di ba? Beri mo na dadaanan. Nung araw na dito ako namamasura, Jerry. Yan sa kanto, sa kaliwa. Diyan po basurahan namin nung araw. May dano kami dyan dati. Ayan, kasi sila, tingnan nyo. Basura, Jerry, ha? Nakita nyo na. Katabi mismo ng PCP station, ha? Kaya naman. Lagay mo yun. PCP. Juan Luna. May basura doon sa 5 meters away sa kanya. Ito po, tingnan nyo ang Ilaya. Tingnan nyo po Ilaya. Nakakapaglakad ng tao. Tapos, ito Juan Luna. Ito Ilaya. Juan Luna, Ilaya. Ibig sabihin, mas lalaki kita ng mga vendor. Kasi ang dami nakapaglalakad, tapos may biyahe ng jeep. Yan, may lespo. Di ba? May biyahe ng jeep. Yung bibisita sa amin, mga masyal sa Maynila, pupunta sa Maynila, mamimili sa Divisoria, ayan, makakapamili po kayo. Ayan, may tinda. Maluwag. May tindahan, pero wag Juan Luna. Kasi may linya ng jeep, Naawa ako sa mga senior citizen. Binababa nyo kanina doon sa simbahan, tapos maglalakad simula rito. Itong binabiyahe po namin, nilalakad to ng mga senior citizen, Imbis na dapat, doon pa sila, doon pa, nakita nyo yun, sa KP Tower. Hanggang doon pa dapat ang linya ng jeep. Dito, ang pangi-pangi dito, noong araw, por Diyos por Santo, hindi ho sa pag-ano, kami yung mga taga-Tondo, taga-Maynila. Yan yung pagkaupo ni Yorme Isko dyan sa lungsod ng Maynila. Yan yung una niya talagang tinutukan. In 48 hours, naibalik niya ang kalsada sa mga tao kung saan itinanggal niya lahat ng mga illegal vendors, mga Eddie at Patty na sinasabi ni Yorme, di ba? So, kaya naman palang gawin. Pero bakit hindi nagawa ng mga nakaraang administrasyon? So ngayon, sinasabi nga dyan ni Isko Moreno is talagang naging maluwag. Naging maluwag yung Divisoria area and the same time. Hindi na nahirapan yung mga pasahero or yung mga motorista. Hindi ka na kailangan pa maglakad ng malayo para marating lang yung area na yan kasi nga accessible na at possible na yung mga sasakyan ng jeep at wala nang dahilan para mag-cutting trip. Yan. Alam po namin ang katayuan dito. Pero kita nyo, tingnan po ninyo. Kalye. Di may kalye na. May debris, Ayan, yung debris. Take note mo. New Manila Panasahan Marketing. Ayan. Ayan yung mga bato na yan, unnecessary. Kita mo? Ayan yung mga jeep. Nakakadaan na po. Kaya mga jeepney driver, wala nakadiretso, Brad. Opo, boss. Ayan yung biyahe, Tingnan nyo, Divisoria, Baclaran. Divisoria, Baclaran. This AI tool will take your idea and create a complete book, complete with design, images, layout, everything, including the content, literally in a few minutes. Watch this. So I'm using Designer, which will import content from your blog, from a Google Doc or a Word. Nakadaan na ang mga tao. Yan. Jerry, tingnan ninyo yan. Yung kanto. Baka bumababa. Ayan yung pakonti-konti. Baba. May tumatakbo mga pulis,
Mukhang may nanonood na pulis sa atin. Bistado tayo. Feeling ko. Yeah. Sinasabi dyan ni Yorme, mukhang naging active yung mga kapulisan dyan ng panahon na yan, sa mga oras na yan. Parang nagtrabaho o kumilos ang mga kapulisan dyan sa area na yan kasi mukhang napapanood nila si Yorme. Kasi nung panahon talaga ni Yorme, nung siya inamuno dyan sa inyong lungsod, talaga naging transparent siya. Ayan, lahat ng mga activities niya dyan is inilalive niya. Kaya instead of secret, yung mga pupuntahan niya, talagang makikita at makikita at nakakapaghanda, napaghahandaan tuloy ng mga tao kung saan man siya dapat pupunta. So, yun, katulad nga yan sa video ni Yorme na mukhang kumikilos nga yung mga kapulisan at mukhang talagang pinapanood siya sa kanyang at parang alam talaga nila kung saan pupunta si Yorme that time. Sige. Bagong tabi Ayan sariwa pa Ayan mukhang tiniklop lang teka. Wala tayong lokohan. Maniwala ho kayo sa akin. Hindi ho to bating panimula. Maniwala po kayo. Wag ho kayo maniniwala sa chismis na simula lang ito. Hindi po. Mukhang may nanonood Ayan, nanonood Hi! Ayan, nag-hi na yung gwardiya. Mukhang nanonood kayo ayan kita nyo, nakapaghahanap buhay naman sila, di ho ba? Kaya yung mga kumakain ng ampalaya, mga talo ng politiko, mga kung tigilan nyo na yan. Hindi totoo yan. Ayan may hanap ba? Napagbigyan buba namin. Opo, ayan. Maliwanag pa sa sikat ng araw. Pero ang tao, panatag. Nakapaglalakad. Alam nyo ba na insidente rito ng snatching? Snatching, holduping. Ang laki po ng binawas. Kita nyo, napinturahan na ho namin. Maraming salamat DPWH. Tingnan nyo, maliwalas na ulit yung bangketa. Ayan po. Kapila ng Cubao Divisoria Yung Cubao yung kabila, di ba? Cubao Divisoria. Ako, Jerry, yari ka pag nakita ko may balakid sa presinto mo. Todas ka. Ayan, estero. Tingnan natin estero. Maluwag ba? Ayan. Ayan, may nanonood kumakaway pa kayo Huwag niyo akong totosin. Wala tayong tolonggisan. Ayan, mo 168. Ang ganda sa kaway-kaway si Yorme. Nagtatrabaho siya kahit Sunday. Punta na kayo sa Divisoria. Ang luwag po. Nakadadaan ng jeep. Nakapaglalakad ng panatagang tao. Shopping. Mga Muslim brothers and sisters natin. Yan. Di ba nakapaghahanap buhay kayo? Pwede naman pala Pwede naman. Kaya na Ito na talaga nakawawa. Di ba? Ayan dito ba ang linis. Ito, bangketa. Nakapaghahanap buhay naman ayaw lang natin ng abuso. May payong pa ako. Nakatiway sa akin ang payong yun. Ayan pwede ho ba? Pwede po ba yan? Makatwiran po ba? Sipag ng lespo Ito po sa pag-coordinate Dito to ba sabi ko pwede na sila pumasok. Totoo ba ayaw nyo pa. Naglalatag sila ng vendor doon sa mga sasaraduhan ko yung gate ninyo pag hindi kayo nagpapasok na. Naman po pwedeng kayo nag-gobyerno sa kalye namin. Tingnan po ninyo. Mga Muslim brothers, sisters, mga kapitbahay natin sa Tondo. Nagkakatiklupan Nabisto na tayo. Ayan. Tingnan nyo. Ito yung mga MCU Divisoria sa Kabalintawak Divisoria. Nakakaikot na sila. Yung mga taga Malanday. Ayan Ayan. Hindi na nahihirapan yung mga pasahero ninyo.
May nanonood sa kabila. Hello! Hi! Yan, hi kayo. Kaway sa camera. Para sikat kayo. Yan ha. Ito. Siguro naman, wala nang pinakamabisa ba? May lesbo mo kami nanonood. May bagong dating eh. Di ba? Sabi ko sa inyo mga pulis. Mga pulis. Sinabi ko na sa inyo, maliwanag pa nung Lunes. Sinabihan na kayo ni General Danao. Maliwanag ang usapan namin ni General Danao. Kasama kami. Diretso lang. May bibistuin pa akong isa. Sinabihan na namin kayo nung command conference. It's either you do your job or we're gonna do your job in your behalf, but you will get out of the city of Manila. Maganda kayong maipadala sa Hulo, yan, Sulu, para maging abala kayo, practice combat. Ayan, ba ito? Ayan na, nananaway na. Sabi ko sa inyo mga pulis, maniwala po kayo sa akin. Huwag kayong maniniwala do sa mga organizer. Yung organizer, yun lang ang yumayaman. Yung mga vendor patuloy na naghihirap. Dahil mas malaki pa binibigay kay Edith, kay Patty. Dapat ang binibigay lang ng vendor, etneb sa umaga, etneb sa gabi. Takwarens lang yan isang araw. Tigil-tigilan nyo na yan. Kaya huwag kayo. Ang yumayaman mga kababayan, sa maniwala kayo sa hindi. Yung may mga balbon sa dibdib na nagtatapang-tapangan sa Maynila. Organize dito, organize dan. Yun ang kumukolekta sa vendor. 350 pesos a day. Alam nyo bang may rights pa yun? 30 pesos. 30 pesos. Ay, 30 pesos. 30,000 pinakamaliit. Pag nailagay mo pa sa kanto ng 168, 168 Soler, recto, 500,000 yun. Tas sabihin nyo sa akin, totoo bang mga mahihirap yung nagtitinda? Paano mahihirap? 500,000, rights pa lang. Tas 350 a day. Mas mahal pa ang upa sa kalye kaysa sa upa sa mall. Sa mall, ang isang D4, 4 square meter, would cost you 30,000 pesos. A month. Air condition, maganda, securitize. Ba't hindi tayo pumapasok sa mall? Bakit gusto natin sa kalye? 350 pesos. That is 9,000. Plus 1, 5, 10, 5. Yung rights. Ganyan po ang katayuan. Ganyan po yung sindikatong nilalabanan natin. Ganyang katindi yan. Kaya kayo mga pulis, Presinto 2, Presinto 11, at iba't iba pang presinto, mga PCP San Nicolas, Candara, Juan Luna, yung kanina nakita natin na PCP, na may basura pa doon 5 meters away. Pakiusap ko, gampanan nyo na lang ang tungkulin nyo. Wag na, bago na, maniwala kayo. Hindi po ito bahagi ng sulat. Ito'y bating panimula pa lamang. Meron pa huto pang wakas. Tulungan nyo na ako. Huwag nyong susubukin na ito'y simula-simula lang. Sabi nga sa kalye, don't me. Huwag ako. Don't be. Yan ang masasabi lang ni Yormisco dyan sa mga kay Eddie at kay Patty na nagbibida-bida dyan sa lungsod ng Maynila. Kasi nga, nung pagkaupo niyo dyan, nilinis siya ang Divisoria. So parang binibigyan lang siya ng taning na di umano na baka 1 week lang yan, 1 month lang yan, 2 months lang yan. So yun. So parang sinasabi nila na mananawa din yan sa kasasaway dito sa Divisoria, makakabalik din ng mga organizer, pero hindi po. Hanggang natapos ang termino ni Yormisco dyan sa lungsod, patuloy na hindi namayani si Eddie at si Patty. Kaya nga, di ba, galit na galit ang mga Eddie at Patty. At yung mga troll na kaanib ni Eddie at Patty, kasi nga talaga malaki ang nawala sa kanila nung si Yormisco ang namuno na dyan sa lungsod.
ng Maynila. So, don't me, sabi ni Yorme, wag siya. Wag siya, hindi siya basta-basta, hindi siya just lang. Just saying lang para sabihin lang na meron siyang ginagawa. Hindi. Yung salita niya is ginagawa niya, ini-implement niya. Yun. Sige, kung gusto niyo naman sumubok, wala naman akong problema. O sa mga nanood o sa vendor, o kaya hindi kayo makapagsasalita na sasabihin ninyo na kayo meron pa mga fake news na bawal daw ang ganito hindi wala. Ayun, nakita ninyo. Tenga tayo. Bakit tayo nakatenga? May ginagawa. Okay lang yan kung may ginagawa. Ayun, then nagkagulatan, linggo po ngayon, paalala ko lang sa inyo, hindi po natutulog ang gobyerno. Kaya may sunog, kakamustahin natin maya-maya yung sunog. Kaya sa inyo po, kamusta linggo nyo? Kamusta linggo nyo? Masaya ba linggo nyo? Kasama nyo pamilya ninyo. I'm happy for you. Kami, konting sakripisyo sa pamilya namin. Siyempre, wala, public service Wakali mo nga dyan. Alonso, titingnan ko nga yung nirereklamo sa akin ng isang netizen. Meron akong tutuhugin dyan na kalye. May pinost sa akin may messenger sa akin yung isa sa Facebook Titingnan natin kung Take note mo nga to, itong construction materials na to. Santa Cruz Lift Station, Maynilad. Tapat ng Maynilad. Mukhang kanila to Maynilad, nakabalandra kayo lahat. Yung last week, ayan nakabalandra mga gamit ninyo. Ayun, sayang, hindi nyo nakita. Ayun, sa likod. Di bale. Importante, sige, diretso lang. Pag tumbok mo, ka, tapos Avenida, Wakali. Sa Maynilad, lift station. Kaya pala traffic, walang ginagawa. Nakabalandra yung construction materials nila. Pati yung yan ang tawag yan, yung panghukay, dug. Ano yun? Ayun, basta yun, yung crane, ano ba yun? Ang dumi dito eskwelahan. Anong eskwelahan to? Teka. Arellano High School. Sabi, Arellano High School, tapat ng Arellano High School. Ang dumi-dumi, walang nagwawalis. Sige, titingnan natin. Kanan. Walang nagwawalis nung eskwelahan. Tapat. Ang dumi. Sige. Ito, mga basketball court. Wakali. Huwag nyo na istorbohin para alam nila lang, alam natin. Yan, nirereklamo yan. Yung mga basketball court, nagsasara. Sa sports, gusto ko naman kayo pagbigyan. Ang dami naman nating sports center. Ang balita ko, kaya kayo hindi naglalaro sa mga sports center natin kasi dati may bayad. Huwag na kayo mag-alala, libre na yan. Libre na yan. Ngayon, sige, tayo, live and let live, mga barangay chairman. Nagpa-basketball kayo. Pwede a few hours lang. Tapos itatabi nyo na. Huwag nyo iwan sa kalye. Alam ko dumadami ang populasyon natin. Ina-accommodate natin lahat. Maganda naman yan. Wala tayong disagreement. Ilalagay lang natin sa lugar. Sige. Mukhang marami tayong maaalmusal bukas Jerry. Sa department head. Mga department head. Ayan. Kaliwa. Yan.
Wakali dyan. Hindi, Wakali. Pupunta tayo hanggang boundary. Sige, Wakali. Try nyo. Kasi puno ngayon dyan dahil may sunog. Inaasikaso na ng mga bombero. Nakakaawa. Makakagulo lang tayo doon pagka pumunta pa tayo doon. Let them do their job first, then we'll address it immediately later. So nandito na tayo sa inirereklamo, malapit na. Ang inirereklamong mga jeepney driver, minsan ko na kayong nilinis. Tayuman Avenida, malapit. Yan. Sige, dire-diretso. Yan. Tayuman Avenida. Lagi kayong inirereklamo dahil nagte-terminal kayo sa gitna ng kalye. Minsan ko na kayong binigyan ng loading area sa gilid ng DOH. Tingnan natin kung naialis na ng pamahalaan. Dahil ibiniling ko na yan last week sa MTPB at sa traffic ng MPD. Tingnan natin kung may bisa ba laway natin. Malalaman natin ngayon. For sure, hindi naman nagpe-Facebook ngayon yung mga driver. Dadrive sila, terminal sila. Sige. Makakagulatan na naman. Tingnan natin. Susubukin natin ang lokal na pamahalaan, mga kababayan ko, kung talaga bang kami ay nagtatrabaho at nasusunod at nagpapatupad, at ang taong bayan naman kung nakikiisa. So sa mga nanood ng Facebook Live kanina, dyan sa Recto, kita nyo na, may hanap buhay kayo, napagbigyan namin kayo, pero kailangan ibigay ninyo ang kalye sa amin. Hindi po pwedeng naghahanap buhay tayo pero nakakapamerwisyo naman tayo ng kapwa natin pobre. Hindi naman siguro tama din yun. Ngayon, kita nyo, ang luwag kanina. Ito pa, take note mo, construction material. Sino ba yan? Focus sa construction, tapos ano yan bago dumating ng Tayuman, bago dumating ng Andox, sa may Jose Reyes, dingding ng Jose Reyes yun yung ospital tingnan natin kung malapit na tayo, tingnan natin kung tinanggal na yung illegal terminal. So subukan natin. Sige, hindi natutulog ang gobyerno simula nung July 1. Tingnan natin ito po yan I'll show it to you. Yan. Tayo. Diretso Brad. Diretso lang. Titingnan ko lang. Huwag kayo magpa-obvious. Kasi hindi tayo para manita ngayon. Ayan ang terminal. Ayan. Ayan, yan yung gitna. Ayan yun. Kahit isa na nireklamo din sa akin ng netizen. Dito tayo sa Espiritu Santo. Ayan. Na may nireklamo rin sa akin na may mga nakabalandra na mga tricycle, sidecar. Hindi ba kayo natutuwa mga sidecar boy? Mga dati kong kasamahan na sidecar boy o tricycle driver. Wala nang towing Wala na. Hindi nyo napansin? Nakapaghahanap buhay na kayo nang walang umaargabyado sa inyong pamahalang lungsod. Di ba napakasarap pakinggan? Pero teka muna. Hindi ba naman bagay na hingin sa inyo ng pamahalaan at ng taong bayan na kayo magkusang disiplina? Wala namang bayad yun. Ano naman yun tiway naman yun, di ba? Laway-laway lang.
Sana naman, mga sidecar boy. Kaysa naman huli kami rito, huli kami doon. Yaad ba kayo rito? Yaad ba kayo ron? 1.5 din ng 1.5 yun. Ichichicha nyo na lang. Babayad nyo pa sa pamahalaan dahil hinuli kayo. Ang bigat-bigat sa kalooban ko. Sa totoo lang, kung kilala nyo lang ako ng lubos alam nyo, mas ang bigat-bigat sa dibdib, maniwala kayo sa akin. Bilang dating mahirap. Yung wala kang makain, ang sakit-sakit sa dibdib pagka hinuhuli ko po. Kasi alam ko, yung hirap ng buhay. Kaya lang mga kababayan, mga kapwa ako sidecar boy, kapwa ako tricycle driver. Kailangan ko po maggobyerno. Kailangan may mga laga sa taong bayan. Kailangan pantay-pantay yung pagtingin ko sa inyo. Hindi kayo makuha sa maayos na usapan. Jerry, gulatin mo. Ayan guys, nung sa panahon in-implement ni Yorme Isko sa kanyang pamumuno, yung malaya kayong makapag-message sa kanyang Facebook page or sa kanyang direct messenger kung saan kung meron kayong nakikita mga katiwalian o gusto nyo ireklamo sa kanya. Ayan. So, dito, puputulin muna natin yung ating video. So, abangan nyo yung continuation nitong surprise rubing ni Yorme Isko dyan sa lungsod ng Maynila. So, 1 week pa lang siya dyan nung time na ginawa niya tong Sunday o linggong-linggo is nagtatrabaho at pinaparamdam niya sa gobyerno at sa mga Manileño na may gobyerno dyan sa Maynila. So, for now, abangan nyo ang ating part 2 for the surprise rubing ni Yorme Isko Moreno Dumagoso. So, have a blessed Sunday! Bye-bye! I love you all!